Sa mainit na disyertong Ehipto, makikita ang malalaking patunay ng sinaunang nakaraan. Ang mga piramid, dambuhalang bato na sa libu-libong taon ay hindi lang lumalaban sa paglipas ng panahon kundi hinahamon din ang ating kaalaman. Ang mga kahangahangang arkitekturang ito na itinayo ng may nakamamangang kasinupan ay hindi lang mga simbolo ng isang sinaunang dakilang sibilisasyon, kundi isa rin sa mga pinakakaakit-akit na misteryo na iniwan sa atin ng kasaysayan bilang pamana. Bagamat detalyado ang opisyal na bersyon tungkol sa kahulugan at layunin nito, mapapansin nating maraming anomalaya ang mga pambihirang likhang ito na nagpapatanong sa opisyal na salaysay. Sa video na ito, susuriin natin ang mga misteryong nagpapalabo sa alam natin tungkol sa bayang ito at magbubukas ng bagong pananaw na maaring baguhin ang ating pag-unawa sa nakaraan. Sige, bago tayo magsimula sa pambihira at misteryosong paglalakbay na ito, gaya ng lagi naming ginagawa, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming channel para suportahan ang aming trabaho at para hindi ninyo ma-miss ang aming mga bagong video. Ang kasaysayan ng mga paraon sa Ehipto ay nagsimula noong 3,000 BK at nagtapos noong 30 BK, sumasaklaw ng halos 3,000 taon. Sa loob ng lahat ng panahong ito, mayroong 31 dinastiya na nagpalit-palit, ngunit ang pagtatayo ng mga piramide ay maliit na bahagi lamang ng kasaysayang ito. Partikular, ang pinakamahahalagang estruktura ay itinayo sa pagitan ng ikatlo at ikaapat na dinastiya. Hindi tuwid ang ebolusyon ng arkitektura ng mga estrukturang ito na mayagpag ito sa ikaapat na dinastiya bago muling humina sa mga sumunod na dinastiya. Pero para lubos nating maunawaan ang ibig nating sabihin, tingnan natin ang isang graph na nagpapakita ng mga dami ng konstruksyon na iniuugnay sa bawat paraon. Sa pagtingin dito, malinaw nating mapapansin na nung ikaapat na dinastiya ay mas marami talagang naipatayo kumpara sa ibang mga panahon. Ang dinastiyang ito na tumagal lamang ng 90 taon ay nasaksihan ang pagtatayo ng mga piramide ni Cheops, Khephren at Mykerino. Pero huwag tayong palilin lang sa laki ng mga ito dahil hindi lang ito usapin ng dami kundi pati na rin ng kalidad ng pagkakagawa. Kung pagmamasdan natin ng mabuti, mapapansin natin na ang ikaapat na dinastiya ay hindi lang mas marami ang naipatayo kumpara sa iba, kundi mas mataas din ang kalidad ng kanilang mga ginawa. Sa pagtingin sa mga piramideng itinayo sa iba't ibang dinastiya, makikita na ni ang mga dinastiyang nauna ni ang mga sumunod sa ikaapat ay walang kaparehong kakayahan. Tanyag ang ikaapat na dinastiya sa mataas na kalidad. Ang kanilang mga pyramid ay matibay pa rin ngayon, samantalang guho na ang likha ng ibang dinastiya. Ngunit paano nga ba maipapaliwanag ang kakaibang bagay na ito? Maaring ipaliwanag ang pagkakaibang ito ng mga sakunang gaya ng digmaan, salot o lindol. Pero ang problema ay wala tayong mga historical na ebidensya ng mga ganoong pangyayari. Bukod pa rito, parang walang malaking technological na pagkakaiba sa mga dinastiya. Pero kung gagawin natin ang kabaligtaran at aalisin natin ang ikaapat na dinastiya sa ating pagsusuri, mapapansin natin ang isang uri ng pagpapatuloy sa kakayahan sa pagtatayo ng mga sinaunang arkitekto na ito. Mas mainam sigurong tanungin kung ano ang nangyari nung ikaapat na dinastiya at bakit nawala ang husay sa pagtatayo sa mga sumunod na dinastiya. Bakit nabuo ang kamanghamanghang kakayahan sa pagtatayo noong ikaapat na dinastiya ay nananatiling misteryo. Isa pang mainit na pinag-uusapang paksa ay kung paano itinayo ang mga piramid. Ayon sa opisyal na teorya, ang mga piramid ay mga libingang monumento na ipinagawa ng mga paraon. Pero sigurado ba talaga tayo na ganun ngayon? Ang unang tanong na pwedeng itanong para masagot ito ay, ilan ang natagpuang bangkay sa loob ng mga piramide? Napakasimple lang ng sagot, wala. Hindi lang mga bangkay ang hindi natagpuan, kundi maging ang mga kayamanang karaniwang ipinapalibing ng mga paraon kasama nila. Kung pag-uusapan natin ang mga libingan, hindi pwedeng hindi natin maalala si Tutankhamun at lahat ng mga alamat na nabuo sa paligid ng kamanghamanghang pagkakatuklas na ito. Sa libingan ng paraon, natagpuan ang maraming bagay, kabilang na ang kanyang karwahe, mga baldakino at ang mismong sarcophagus. Nakapagtataka na hindi ito sa loob ng piramid nakita, kundi hinukay sa lambak ng mga hari na daan-daang kilometro ang layo sa mga pangunahing piramid. Maaring sabihin na ang dakilang piramid ay mula ikaapat na dinastiya at si Tutankhamun ay mula ika-18 dinastiya, kaya posibleng nagbago ang ritual ng libing, ngunit makikita nating hindi ito totoo.
Noong 1925 malapit sa Giza ay natuklasan ng libingan ni Eteferes Frei ina ni Khufu, ang paraon na iniugnay ng mga Egyptologists sa pagpapatayo ng dakilang piramide. Ang mga natuklasan sa libingang ito ay tulad din ng salambak ng mga hari na nagpapakitang kaunti lang nagbago sa mga tradisyon ng paglilibing sa pagdaan ng panahon. Sabi ng mga Egyptologist, wala nang laman ang mga piramide dahil sa paulit-ulit na pagnanakaw sa paglipas ng mga taon na nagalis sa mga kayamanan nito. Upang mapatunayan ang palagay ng mga Egyptologist, balikan natin ang nakaraan gamit ang mga salita ni Herodoto, ang Griyegong historyador na tinaguriang ama ng kasaysayan at nabuhay noong 484 BC. Nagbigay ng mahalagang paunang impormasyon si Herodoto sa kanyang mga isinulat. Noong dumating siya sa Ehipto, natatakpan pa ng puting batong apog ang malaking piramid, kaya't kumikintab ito sa disyerto at tanaw mula sa malayo. Nagbigay pa si Herodoto ng isa pang mahalagang impormasyon. Batay sa kanyang natutunan, hindi sa malaking piramide ang libingan ni Khops, kundi sa isang isla sa gitna ng Nile. Pinahukay ng haring ito ang isang kanal mula sa Nile papunta sa piramide. Ang kanal ay mahaba, malapad at malalim, at ito ay hinukay upang dalhin ang tubig sa paligid ng lugar kung saan naroroon ang piramide. Kaya't napapaligiran ito ng tubig dahil ang Nile ay umiikot dito. Ang piramide ay itinayo gamit ang makinis at dekalidad na puting bato, habang napapalibutan ito ng terasa na gawa sa makinis at itim na bato na kahawig ng ginagamit sa mga estatwa. Malapit sa piramide, sa hilagang bahagi, naroon ang isang libingang nasa ilalim ng lupa, hinukay sa lupa. Sinasabing ang katawan ni Kiope ay naroroon at ito ay napapalibutan ng tubig na dinala roon sa pamamagitan ng isang kanal mula sa ilog Nilo. Dahil maaring paikutin ang bato na parang pinto, pwedeng makapasok at makalabas sa libingan. Noong 25 bago ipanganak si Kristo, mayroon tayong patoto mula kay Estrabon, ang Griyegong historyador na siya, ang unang nagbigay sa atin ng paglalarawan ng loob ng dakilang piramid. Ang mismong piramide, ayon kay Eratosthene, ay may base na 7 estadyo at taas na higit sa 6. Ang pasukan nito ay natatakpan ng isang manipis na bato na maaring itaas gamit ang isang pingga na gawa sa isang patpat. Ang pasukan ay nagdadala sa isang lagusang nasa ilalim ng lupa na nakahilig at may habang 40 siko na tumutungo sa isang silid sa ilalim ng lupa. Ayon kay Estrabon, may pababang kanal papunta sa isang silid sa ilalim ng lupa na walang laman at walang patunay ng paraon o kayamanan. Isa pang kawili-wiling patunay ay mula kay Khalifa Al-Mamun na noong 820 AD ay pumasok sa dakilang piramid. Dahil hindi niya natagpuan ang pasukan na ginamit ni Strabon, natpasyo siyang gumawa ng sariling butas sa pamamagitan ng paghuhukay ng isang lagusan ng pasukan na sa isang mapalad na pagkakataon ay tumama sa pababang kanal na dating ginalugad ni Estrabon. Sinabi rin ni Al-Mamun na natagpuan niyang walang laman ang silid sa ilalim ng lupa, ngunit hindi siya sumuko at ipinagpatuloy ang kanyang paggalugad. Naghukay siya ng isa pang lagusan sa bato na nagdala sa kanya sa isang bagong lugar na ngayon ay kilala natin bilang ang Dakilang Galeriya. Ang Dakilang Galeriya ay isang paakyat na lagusan. Naglakbay ang Kalipa hanggang sa 2 silid na tinawag na Silid ng Reyna at Silid ng Hari. Ngunit gaya ng dati, parehong walang laman ang mga ito. Dahil sa pagkadismaya, nagdesisyon si Al-Mamun na itigil na ang paghahanap. Sabi ng mga Ehiptologo, nadatnan ng Kalipa ang mga silid na wala ng laman dahil linakawan na ito. Sa puntong ito, makatuwiran itanong, kung si Al-Mamun ay gumawa ng butas sa mga bato para makapasok sa itaas na silid, paano naman nakapasok ang mga magnanakaw ng libingan doon? Ayon sa opisyal na bersyon, ninakaw ng mga magnanakaw ang kayamanan gamit ang tinatawag na kanal ng balon. Ang kanal na ito ay nag-uugnay sa malaking galerya at pababang lagusan na natuklasan ni Strabon. Dapat tandaan na ang lagusang ito ay 70 cm lang ang lapad, may bahagi pang sumisikip sa 65 cm at patayo ito ang umaabot ng 60 metro. Tiyak na hindi naging madali para sa mga magnanakaw na ibaba ang sarili at mga mahalagang bagay sa maliit na balon na ito. Mga bagay na, gaya na nakita natin, ay maaaring umabot sa malaking sukat. Kung tatanggapin nating libingan nga ang mga piramid at nawala ang laman at gamit ng paraon dahil sa magnanakaw, may isa pang tanong na dapat sagutin. Bakit itinuturo ng opisyal na Ehiptolohiya kay Paraon Snefru ang paggawa ng 3 piramide?
Ayon sa mga Ehiptologo, maaring hindi na si Snefru sa una niyang dalawang pyramid o nagkaproblema ang mga ito sa estruktura at dahil dito, nagpasya siyang magpatayo ng ikatlo. Mahirap kontrahin ang paliwanag na ito. Mapapapansin na nakakagulat na ang paraon ay nagsimula ng 3 proyekto, 2 ay nabigo at nagawa niya ito sa loob ng 50 taon ng kanyang paghahari. Isa pang usaping pinagtatalunan ay kung bakit may 3 silid-libingan sa loob ng malaking piramid, gayong ang piramid ay dapat para lamang sa isang bangkay, ang kay paraon. Ang paliwanag sa 3 silid ay ang pagbabago ng plano habang ginagawa ang proyekto. Ang unang 2 silid, ang silid sa ilalim ng lupa at ang silid ng reyna ay iniwan daw dahil sa mga pagbabago sa plano, kaya hindi ito natapos. Noong 1900, tinamaan ng matinding dagok ang palagay na ito nang si Rudolf Guntenbrink, isang inhinyero, ay nakagawa ng pambihirang tuklas gamit ang robot na siya mismo ang gumawa. Isang patunay na sumusuporta sa teorya ng pagbabago ng plano ay ang haba ng mga lagusan ng bentilasyon mula sa silid ng reyna. Sabi ng mga Ehiptologo, hindi natapos ang mga ito kaya ilang metro lang ang taas. Pinabulaanan ng robot ni Guntenbrink ang paniniwalang ito. Nang maipasok ito sa mga lagusan, napatunayang hindi pala bitin ang mga ito, kundi umaabot ng mahigit 60 metro lampas pa sa silid ng hari. Para maintindihan kung bakit pinabubulaanan ng tuklas na ito ang teorya ng pagbabago ng plano, dapat nating alamin na ang pagtatayo ng piramid ay mula baba paakyat. At ang mga silid at lagusan ay hindi hinukay sa bato, kundi mula sa pagkakasalpak ng mga batong naihanda na noon pa. Kung may pagbabago ng plano, walang saysay, ipagpatuloy ang paggawa ng lagusan. Malaking aksaya lang ito ng oras at yaman. Isang kontrobersyal at kahangahangang usapin ay ang paraan at tagal ng pagtatayo ng dakilang piramide na pinagtatalunan sa iba't ibang tsura sa paglipas ng panahon. Isa rito ang paggawa ng tuwid na rampang tumataas, kasabay ng istruktura. Kahit mukhang pinakasimple ang teorya, lumalabas ang malalaking problema kapag isinasagawa ito sa totoong buhay. Ang piramide ni Cheops ngayon ay may taas na 138 metro. Ngunit noong panahon ng pagtatayo nito, ang taas nito ay mga 146 metro. Ngayon, isipin ninyo kung gaano kahaba ang rampang ito para hindi ito maging matarik at mapadali ang paghila ng malalaking blok ng apog at mabibigat na bato. Bukod pa rito, ang rampa ay kailangang baklasin at buuin muli tuwing tumataas ang istruktura. Maaari nating sabihin na ang paggawa ng rampa ay mas matrabaho pa kaysa sa mismong paggawa ng piramid. May iba pang mga teorya na nagpapalagay ng paggawa ng mga spiral na rampa panlabas man o panloob. Kahit na bahagyang nasolusyonan ng mga palagay na ito, ang problema sa paggawa ng tuwid na rampa, hindi pa rin malinaw ang tagal ng paggawa nito. Ilang mga independenteng mananaliksik, makikita ninyo ang mga links sa paglalarawan ng video ay masusing tumutok sa aspetong ito. Magsimula tayo sa isang datos na alam nating mabuti. Alam natin na ang dakilang piramid ay binubuo ng 2,415,000 bato. Nagkakaisa ang mga Egyptologists na ang pagtatayo nito ay tumagal ng humigit kumulang 20 taon. Magkunwari tayong nasa paanan ng piramid ang lahat ng batong ito at hindi natin isasama ang oras ng pagkuha at transportasyon mula sa minahan. Para mailagay ang 2,415,000 bato sa loob ng 20 taon, kailangan maglagay ng isang bato bawat 4 na minuto at 21 segundo kung isasaalang-alang natin ang isang araw ng trabaho na 24 na oras. Kung isasaalang-alang naman natin ang mga oras ng liwanag at ipagpalagay na ang paggawa ay 12 oras, bawat araw kailangan nilang maglagay ng isang bato bawat halos 2 minuto. Ngayon, ipagpalagay natin na ang piramid ay itinayo gamit ang mga rampa, hindi mahalaga kung tuwid, paikot o panlabas. Alam natin na ang isang tao ay maaaring maglakad sa karaniwang bilis na 4 na kilometro bawat oras, pero kailangan nating isaalang-alang ang pagkahilig ng rampa at ang bigat ng malalaking bato na kailangang buhatin ng mga tao. Siyempre, bumabagal ang bilis dito, pero kung sasobrahan natin ang tantiya, ipagpalagay nating 2.5 kilometro bawat oras ang bilis sa ganitong kondisyon. Isalang-alang natin ang rampa na 200 metro, ang haba at may 6 na degree ng pagkahilig. Sa mga kondisyong nabanggit lang, aabutin ng isang tao ng humigit kumulang 2 minuto at 30 segundo para lakarin ang rampa at makarating sa taas ng mga 22 metro.
Sa simpleng kalkulasyong ito, lagpas tayo sa 2 minutong tinantiya sa naunang kalkulasyon at isang tuwid na rampa na umaabot sa 20 metro pa lang ang pinag-uusapan pero mas mataas pa talaga ang piramid. Bukod pa rito, hindi pa natin isinasaalang-alang na malamang kailangan pang dumaan sa masisikip na daanan, kailangang lumiko para umikot sa paligid ng piramid at hindi pa natin kinokonsidera ang mga kondisyon ng paligid, ang init at ang pagod. Siyempre, pwedeng tutulan ito at sabihing hindi naman isang tipak lang ng bato ang hinihila ng mga tao sa bawat biyahe. At totoo naman ito. Pero ilang tipak lang ba ng bato ang kaya nilang ilipat ng sabay kung limitado ang espasyo sa rampa at may panganib ng pagguho? Halimbawa, noong dekada 60, inilipat ang 2 templo sa Abu Simbel habang itinatayo ang Aswan Dam upang hindi malubog ang mga ito. Ang projektong ito ay nangangailangan ng paghati ng mga templo sa mga blok ng batong may bigat na 20 hanggang 30 tonelada bawat isa. Inabot ng 3 taon bago natapos ang trabaho at sa huli ay nailipat ang 1,035 blok. Ibig sabihin, bawat bato ay kailangan ng halos 25 oras ng trabaho. Gamitin natin ang datos na ito at pagtuunan lang ang pinakamalalaking bato ng dakilang piramid, yung 25 hanggang 70 tonelad na 2% lang ng kabuuang bato nito. Ngayon, kalkulahin natin lahat ito para sa 12 oras ng trabaho. Sige, aabutin ng 133 taon para mailagay lahat ng mga ito. Maaaring tutulan ito dahil ang mga templo ay binaklas ng maingat at mas nangangailangan ng eksaktong trabaho kaysa sa dakilang piramid. Pero isipin natin, huwag kalimutan na ikinukumpara natin ang teknolohiya ng dekada 60 sa teknolohiya noong 4,000 taon nang nakalipas. Pinag-uusapan lang natin ang 2% ng mga batong kailangan sa pagtatayo ng dakilang piramid. Maaari ring sabihin na mas mataas ang prioridad ng mga piramid kumpara sa mga templo na malapit sa dam, kaya mas maraming manggagawa ang maaaring gamitin para sa pagtatayo ng dakilang piramid. Totoo rin ito, pero sigurado ba talaga tayo na ganun na lang kadaling tanggapin ang palagay na napakaraming tao ang ginamit sa pagtatayo ng piramid? At hindi ba ito nangangganib na pahintuin ng buong bansa at maubos ang yaman ng piramid? Tulad ng nakita natin, ang mga paraan na nagbigay daan sa pagtatayo ng mga piramid ay malayo pa sa pagiging malinaw. Sa katunayan, sa ngayon ay mas marami pa ang mga tanong kaysa sa mga sagot. Pero may isa pang mahalagang tanong na kailangang sagutin. Para saan nga ba ang mga piramide? Ano ang nakatago sa kailaliman ng mga pambihirang estrukturang ito? Kamakailan nayanig ang arkeolohiya dahil sa kamanghamangan tuklas ng grupong Hapones na pinamumunuan ng bantog ng Egyptologong si Zahi Hawass. Ibinunyag ng Egyptologo na si Zahi Hawass ang pag-iral ng isang lihim na lagusan may habang 9 na metro na nakatago sa pinakaloob ng malaking piramide ng Giza. Ang lagusan ay nasa itaas ng malaking galerya at ayon sa mga Egyptologo, posibleng ito ang tunay na silid na may mga labi ng paraon na hanggang ngayon ay di pa natatagpuan. Kung ito man ay isang revolusyonaryong tuklas, wala pa ito kumpara sa sinasabi ng 2 Italianong mananaliksik na kanilang natuklasan. Corrado Malanga at Filippo Biondi. 6 na buwan bago inanunsyo ng grupong Hapones ang tuklas, inilatala na nila sa remote sensing ang resulta ng pananaliksik nila. Hindi lang natukoy sa ibabaw ng malaking galerya ang lagusang nakita ng grupong Hapones, kundi marami ring silid ang nakita. Hindi lang sa loob ng piramide, kundi pati hanggang 100 metro sa ilalim nito. Para mas maintindihan ang tuklas na ito, magsimula tayo sa simula. Pero bago yon, magbigay muna tayo ng maikling paunang salita. Sa video na ito, hindi natin pag-uusapan ang mga kritisismong ibinato ng ilang bahagi ng komunidad na siyentipiko sa 2 mananaliksik, kundi ilalahad lang ang kanilang pananaliksik. Pag-aaralan natin ng mas malalim ang konklusyon ni Professor Malanga tungkol sa paggamit ng sinaunang sibilisasyon sa monumentong ito. Para sa gustong magpalalim at magkaroon ng sariling pananaw sa pag-aaral ni Professor Malanga, nasa deskripsyon ng video ang link ng pananaliksik na inilatala sa siyentipikong journal. Sina Malanga at Biondi sa paggawa ng kanilang pag-aaral ay gumamit ng SAR, ang Synthetic Aperture Radar, ngunit naglagay sila rito ng maliit ngunit matalinong pagbabago. Ang SAR ay isang advanced na radar technology na gumagamit ng processing ng radar data para makagawa ng high resolution na larawan ng ibabaw ng mundo.
Para makuha ang resultang ito, ikinakabit sa isang satellite ang isang antena na mga 6 na metro ang haba na habang gumagalaw sa isang itinakdang ruta, ginagaya nito ang epekto ng isang mas malaking antena at nakakakuha ng mas detalyadong larawan ng ibabaw ng mundo. E permette di catturare immagini molto dettagliate della superficie della Terra. Ang radar ay nagpapalabas ng electromagnetic na radyasyon na bumabalik mula sa mga bagay at nagdadala ng impormasyon pabalik sa satellite. Ginagamit ang sistemang ito sa pagsukat ng kapaligiran tulad ng pagtukoy ng pagyanig ng yelo sa lupa ng may milimetrong katumpakan. Ang SAR ay isang teknolohiya na matagal nang ginagamit, ngunit hindi ito kayang makita ang ilalim ng lupa. Paano nagawa ng dalawang mananaliksik ito? Ayon kina Malanga at Biondi, sapat na raw gumawa ng maliit na pagbabago sa software. Sa pamamagitan ng isang teknik na pangunahing pagbabago sa software ng mga programang ginamit, nailagay namin ang radar sa kalagayan na kayang silipin ang loob ng piramide. Tandaan ninyo na ang ginagawa namin ay baguhin, i-convert, ang isang electromagnetic na signal sa isang tunog na senyas na may panginghinig, ibig sabihin ay vibrational. Kapag mas madami kaming nagagawang scan, mas marami kaming signal na inilalabas at mas maraming impormasyong bumabalik mula sa radar. Sa loob ng ilan milyong bahagi ng segundo, sa pagitan ng bawat scan, nakikita namin ang mga pagkakaiba sa paggalaw ng vibration ng material. Nagiging parang transparent na bagay ang piramide dahil mas nakakapasok ang mga phonon sa mga bagay tulad ng granite kumpara sa electromagnetic waves na hindi ito kayang pasukin. Dahil sa sistemang ito at paulit-ulit na pag-scan, sina Malanga at Biondi ay nakakuha ng detalyadong larawan ng loob ng piramide ng Giza na naging halos transparent at nagpapakita ng lahat ng nilalaman nito. Sa paggamit ng teknik na ito, para kang may hawak na 3-dimensional na modelo ng piramide na maaari mong hatiin ng virtual para masuri ang loob nito. Parang hinihiwa mo ang isang cake sa iba't ibang piraso para makita ang mga layer nito. Matapos ang buod ng teknolohiyang ginamit ng dalawang mananaliksik, mag-focus tayo sa kung ano ang sinasabi nilang nahanap na nakatago. Ang nakikikita mo ay isang bagay na kamangha-mangha. Mayroong hindi bababa sa 2 pasilyo na nagsisimula mula sa ilalim ng piramide, mga 100 metro ang lalim. Umakyat ang mga ito na parang 2 braso ng tinidor ng diapason na gawa sa bato, umaabot hanggang antas ng lupa. Sa loob ng piramide, mayroong 2 silid. Mula sa 2 silid na ito, may 2 iba pang pasilyo na nagsisimula, na umaabot ng halos 100 metro ang taas at pinagsasama ng isang nag-iisang pasilyo. Mula sa nag-iisang pasilyong ito, may isa pang pasilyo na nagsisimula na pumapalibot ng buo sa estrukturang tinatawag na Z at ito ay nasa ibabaw ng silid na karaniwang tinatawag na silid ng hari. Ipinapahiwatig nito na may iba pang silid sa loob ng dakilang piramid na di pa natutuklasan hanggang ngayon. Ngunit hindi lang yon. Sa totoo, may mga misteryosong estruktura umano mga 100 metro sa ilalim ng piramide. Ito ang sinasabi ng 2 mananaliksik na natukoy nila sa ilalim ng lupa at sa pagitan ng mga blok ng granite ng dakilang piramide. Ito ay walang dudang isang nakakagulat na tuklas na lubos na nagbabago sa ating pagkakaalam tungkol sa dakilang piramid hanggang ngayon. Bakit nga ba itinayo ng mga sinaunang Ehipsyo ang piramid? May paliwanag dito si Professor Malanga. Tulad ng nakita natin, may serye ng mga pasilyong nagmumula sa kailaliman at umaakyat hanggang mapalibutan ang silid ng hari at ang estrukturang tinatawag na Z. Ang silid Z, kilala rin bilang Galleria Z, ay isang misteryosong estruktura na kakaunti pa lang ang alam tungkol dito. Sabi ng mga Ehiptologo, hindi pa rin tiyak kung ito ay gawa ng proseso o may simboliko o reliyosong tungkulin. Si Mario Pinkerle, isang independiyentang mananaliksik ng Z, ay matagal nang nagtaka at nagbigay ng kakaibang paliwanag tungkol sa estrukturang ito. Para kay Pinkerle, ang Z ang pinakamahalagang bahagi ng dakilang piramid. Sa katunayan, ang mismong piramid ay itinayo upang protektahan ang toreng ito na gawa sa granite na may napakasinaunang pinagmulan. Mula Mesopotamia, dinala ito sa Ehipto, unang inilagay sa ibabaw ng piramid ni Djoser sa kasaloob ng dakilang piramid. Ang Z, ayon kay Pinkerle, ay isang lugar kung saan nagbabago ang oras at espasyo.
Isang lugar na gumagawa ng alpha wave na kumukonekta sa frontal lobe ng taong inilalagay sa sarkopago o palanggana na makikita pa rin ngayon sa silid ng hari ng Dakilang Piramide. Heto ang teorya ni Profesor Malanga na nabuo matapos matuklasan ang mga misteryosong estrukturang ito sa loob ng Dakilang Piramide at sa ilalim ng lupa nito. Sa ilang aspeto ay malapit sa teorya ni Pinkerle. Sabi ni Profesor, ang Piramid ng Giza ay ang bahay ng buhay, isang lugar na pinupuntahan ng paraon upang magpagaling at muling magpanibagong lakas. Ang estrukturang Z ay isang kagamitang akustiko na gumagamit ng mga filter para itulap ang tunog ng hangin papunta sa silid sa ilalim nito. Batay sa mga computer simulation ng professor, ang mga alon ay direktang tumatama sa ulo ng taong nasa granite na palanggana sa silid ng hari. Bukod pa rito, ayon pa rin kay Professor Malanga, upang mapalakas ang mga katangiang nakagagamot ng mababang frequency na nililika ng estrukturang granite, ang piramid ay pinuno ng tubig kung saan ang mga tunog na alon ay mas lalong lumakas at nakatulong sa muling pagbawi o paggaling ng paraon na nagdulot ng mas mahabang buhay sa kanya. Ang paraon ay muling napapanibago sa pamamagitan ng nakagagamot na vibrasyon. Kung may sakit siya, gumagaling at humahaba ang buhay. Ang tunay na kasaysayan ay yung nakasulat sa bato ng Palermo o papyrus ng Torino, hindi iyong sinasabi ng mga Ehiptolohista. Ipinapakita na nawala sa atin ang 27,000 taon ng kasaysayang Ehipsyo noong ang mga unang paraon ay nabubuhay ng 9,000 taon. Si Ptah, ang unang paraon na Diyos, ay nabuhay ng 9,000 taon. Ang pangalawang paraon na Diyos na si Ra ay nabuhay at namuno ng 1,000 taon. Malinaw na taliwas ito sa opisyal na ehitolohiya at maaaring magmukhang likha lang ng malikhain o mapanlikhang isipan. Pero sigurado ba tayo na dapat basta-basta na lang balewalain ang pananaliksik ni Profesor Malanga sa ganitong paraan? Noong mga nakaraang taon, may hindi bababa sa 2 kakaibang siyentipikong tuklas mula sa magkaibang grupo ng mananaliksik. Tingnan natin ang mga ito. Isang team ng internasyonal na mananaliksik na binubuo ng mga inhinyero, arkitekto at arkeologo ang nagsagawa ng thermal scans para pag-aralan ang bilis ng pag-init at paglamig ng Dakilang Piramid. Sa pagsusuri ng datos, may natuklasang kakaiba ang mga mananaliksik. Napansin nila na ang mga batong bumubuo sa harap ng Dakilang Piramid ay halos pare-pareho, maliban sa 3 bato na mas mataas ang temperatura. Matagal na pinag-isipan ng mga siyentipiko ang thermal na anomalya at napagpasyahan nilang dulot ito ng panloob na agos o puwang sa ilalim ng Dakilang Piramid. O di cavità sottostanti la superficie della Grande Piramide. Dahil ang mga puwang ay hindi nakakapanatili ng init tulad ng bato o lupa, nagbubukas ito ng pinto sa iba't ibang posibilidad, kabilang ang presensya ng mga estruktural na elemento sa ilalim ng ibabaw na maaaring magdala sa mga espasyo o lugar na kasalukuyang hindi pa natutuklasan. Pinapatunayan ng tuklas na ito ang sinabi ni Malanga at Biondi na posibleng may iba pang silid sa loob ng piramide o 2 estruktura sa ilalim na humigit kumulang 100 metro ang haba. Isa pang nakakaintrigang tuklas ang ginawa ng mga pisiko mula sa ITMO University sa St. Petersburg na ang mga resulta ay inilathala sa siyentipikong journal na Journal of Applied Physics. Ayon sa pag-aaral, natuklasan ng mga mananaliksik ang kakaibang katangian sa Dakilang Piramid. Nagulat ang mga pisiko nang matuklasang nakakapag-concentrate ng electromagnetic energy, lalo na radio waves, ang Dakilang Piramid ng Giza sa ilang bahagi sa loob nito. Partikular sa silid ng hari, reyna at sa di pa tapos na silid sa base. Dahil dito, nagdisenyo ang mga siyentipiko ng nanoparticles na ginaya ang estruktura ng Dakilang Piramid. Mga piramidal na estruktura na may parehong epekto sa optika. Epekto na magagamit para makagawa ng mas epesyenteng solar cells. Ang mga katangiang ito sa mga piramide ng Ehipto ay maaring patunay ng sinauna at maunlad na sibilisasyong namuhay noon. Mga palatandaan ng isang napakatandang at misteryosong sibilisasyon. Sa katunayan ay makikita natin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Isipin na lang natin ang Cusco, ang mga kamanghamanghang piramid nito at ang mga mahiwagang megalitikong pader, ang Puma Punku o ang pambihirang pagkakatuklas ng Göbekli Tepe. Ngunit kung ang mga ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga lugar na puno ng hiwaga at misteryo bilang suporta sa mga naniniwala na mayroong napakatandang sibilisasyon noon pa mang unang panahon, mayroong napakalawak na literatura tungkol dito.
Ang kwento ng isang sinaunang sakuna na sumira sa lumang mundo ay matatagpuan sa halos lahat ng kultura sa buong mundo. Matatagpuan sa mga teksto ng iba't ibang kultura ang kwento ng mga sinaunang pantas, mga tagapagdala ng kaalaman na naglakbay sa mundo para ibahagi ang kaalaman sa mga nakaligtas sa pandaigdigang sakuna. Halimbawa, tinatawag silang Anunnaki sa kultura ng sinaunang Mesopotamia. Mga inapo ni Horus naman sa sinaunang Ehipto, o mga tagapagbantay sa mga populasyon ng Timog Amerika. At na mayroong kakaibang nangyari talaga sa kasaysayan na medyo kamakailan lang sa ating planeta, kinukumpirma rin ito ng opisyal na agam. Ang mga pagsusuri na ginawa sa yelo ng Antarctica ay nagkumpirma na mga 13,000 taon nang nakalipas, nagkaroon ng biglaang pagtaas ng alikabok, metal at iba pang mga debris sa atmosfera ng ating planeta. Lahat ng mga elementong ito ay magmumukhang isa itong kaganapan ng sinaunang kultura. Ang matinding impact na ito ay maaring nagdulot ng mapanyarang kaganapan sa pandaigdigang antas. Isang radikal na pagbabago sa klima na may biglaang paglamig na maaring nagdulot ng malawakang paggalipol ng maraming uri ng hayop at halaman. Ang panahong ito na tinatawag na Younger Dryas ay maaring tumagal ng humigit kumulang 1,000 taon. Pagkatapos, dahil sa hindi pa rin malinaw na pangyayari, sa sumunod na daang taon ay maaring uminit ang klima at naging matatag sa kasalukuyang antas. Kung may naunang maunlad na sibilisasyon bago ang mga trahedya, dapat may makikita tayong bakas ngayon. Tulad ng nabanggit natin kanina, kung titingnan natin ang mga sinaunang teksto, makakakita tayo ng iba't ibang mga sanggunian at pahiwatig na nagpapaniwala na posibleng ang nangyari ang lahat ng ito. Maaring nawasak ng mga nakakatakot na pangyayaring ito ang sinaunang sibilisasyon, ngunit hindi ito tuluyang naglaho. Naglakbay ang mga nakaligtas sa iba't ibang lugar at ibinahagi ang kanilang kaalaman sa ibang hindi pa gaanong maunlad na nakaligtas sa sakuna. Makikita natin ang ganitong patunay sa lumang tipan ng Kristiyano, mitolohiya at sagradong teksto ng mga Indiano, Sumerian at alamat ng Atlantis ni Platon. Sa sagradong tekstong Hindu na Ramayana, mababasa natin na nakasulat ito. Ang langit ay nagkulay pula at ang lupa ay nayanig. Isang pagbaha ng apoy ang bumagsak mula sa langit. Ang buong mundo ay nawasak. Makikita rin natin ang parehong elemento sa Popol Vuh ng tradisyong Maya na naglalahad ng pagkawasak ng unang mundo. Dumating ang isang pagbaha na sumira sa lupa. Naging madilim ang langit at nayanig ang lupa. Nagkahiwa-hiwalay ang mga tao at nagulo ang kanilang wika. Kung dalawang halimbawa lang ito ng mitolohiyang tradisyon ng sinaunang kultura, makikita natin ang ebidensya ng kometa, mga naglahong hayop at pagbaha sa mga ukit sa bato sa iba't ibang panig ng mundo. Tulad ng sa Pransya, sa Kuweba ng Lascaux, sa Val Camonica sa Italia, sa mga petroglipiko ng Sego Canyon sa Estados Unidos o sa ilang mga haligi na natagpuan sa lugar ng Göbekli Tepe sa Turkey. Hindi tiyak ang eksaktong petsa ng mga ukit na ito, ngunit ang kanilang kaugnayan sa panahon ng Younger Dryas ay batay sa mga salik tulad ng estilo, nilalaman ng mga ukit at petsa ng pagkakagawa. Natukoy ang edad ng ilang ukit gamit ang radiocarbon dating na nagbigay ng eksaktong petsa ng pagkakagawa na tumutugma sa panahon ng Younger Dryas. Tulad ng nakita natin, maraming patunay na nagsasalaysay tungkol sa isang sibilisasyong nauna pa sa mga kilala natin ngayon, gayon din ang paglalarawan ng isang mapaminsalang pangyayari na nagwaka sa sibilisasyong iyon. Pero gaya ng sinabi natin sa simula ng video, na yon ay nakatuon ng ating pananaliksik sa pagsusuri ng mga technological na palatandaan na nagpapatunay sa pag-iral ng isang mas mataas na teknolohiya sa mga panahong hindi pa posible na ito ay laganap. Balik tayo sa Ehipto at pumunta sa Saqqara. Sa Saqqara, matatagpuan natin ang Piramid ni Djoser na itinuturing ng mga Egyptologo bilang pinakamatandang piramid ng Ehipto na nanatili hanggang sa kasalukuyan. Matatagpuan ang piramid sa hilagang silangan ng Menfi, sinaunang kabisera ng Ehipto, at ayon sa mga opisyal na rekonstruksyon, ito'y mula pa noong ikatlong dinastiya bandang 2686 BCE. Sikat din ang Saqqara dahil sa Serapeo, isang templong nasa ilalim ng lupa para kay Apis. Sa loob ng mga lagusan sa ilalim ng templo, natagpuan ang napakalalaking sarkopago na gawa sa mga blok ng granite at tumitimbang na hanggang 70 tonelada. Ang mga ito ay natuklasan noong 1851 ni Auguste Mariette, isang Pranses na arkeologo. Ayon sa opisyal na rekonstruksyon, dapat naglalaman ang mga sarkopago ng mga embalsamadong toro.
Ngunit sa katotohanan, wala namang natagpuang anuman sa loob ng mga ito at nananatiling nababalot sa misteryo ang lugar hanggang ngayon. Ngunit hindi lang ang mga sarkopago ng Serapeum sa Saqqara ang misteryo rito. May isang bagay na mas simple at sa ilang aspeto ay karaniwan na nagpapagulo sa mga paliwanag ng mga Egyptologo at maaaring ito ang technological na palatandaan na hinahanap natin. Tinutukoy namin ang mga banga ni Pharaon Djoser, isang koleksyon ng halos 40,000 banga na pinagsama ng pinuno ng lupain ng Nilo na kilala sa hagdang piramid ng Saqqara na itinayo para sa kanya ni Imhotep noong 2800 BC. Ano nga ba ang espesyal sa mga bangang ito? Bago talakayin ang technical na detalye ng mga kagamitang ito, tandaan na sa kasaysayan, karaniwang ginawa ang mga banga mula sa madaling hubugin na materyales tulad ng luwad, terakota at hinihipang salamin. Minsan, gumamit din ng mas matibay na materyales tulad ng alabastro na medyo madaling hubugin pa rin. Karaniwan, ginagamit na manggagawa ang potter's wheel para gawing bilog ang mga bangang pamilyar sa atin. Ang mga kagamitan na tagpuan sa Saqqara ay hindi lang hindi nagawa gamit ang potter's wheel, kundi hindi rin gawa sa ganong materyales. Karamihan sa mga ito ay gawa sa granite at maging sa diorite at ito na maaari mukhang maliit na bagay lamang ay lubos na nagpapabago sa usapin. Para maintindihan ang usapin, kailangan nating gamitin ang sukatan ni Mohs na sumusukat sa tigas ng bato. Ang sukatang ito ay nilikha ng Aleman na heologo na si Friedrich Mohse noong 1812 at gumagamit ng 10 sanggunian na mineral kung saan bawat isa ay kayang magasgas ang mga mineral na mas malambot at maaring magasgasan ng mga mas matitigas. Ang tigas sa sukatang ito ay tinutukoy kung paano nakakatagal ang isang mineral sa pagkagasgas o pagbabago ng anyo at nagsisimula ito sa pinakamababang halaga na isa na tumutukoy sa talc hanggang sa pinakamataas na halaga na 10 na ibinibigay sa diamante, ang pinakamatigas na likas na mineral na kilala. Ang sukatang ito ay umaayos mula pinakamalambot hanggang pinakamatigas. Talc, gypsum, calcite, fluorite, apatit, orthoclase na feldspar, quartz, topasyo, corindon at diamante. Ang diorite na siyang materyal na ginamit para gawin ang mga tapayan na natagpuan sa koleksyon ni Djoser ay matatagpuan sa pagitan ng ika-6 at ika-7 posisyon sa sukatan ni Mohs. Para makita ang tigas ng material sa paggawa ng tapayan, tandaan na ika-4 lang ang bakal sa sukatang ito. Ibig sabihin, hindi magasgasan ng bakal ang diorite. Ang tinutukoy natin ay tigas, hindi tibay. Dapat malinaw na kung papaluin natin ng martilyo ang isang florera na gawa sa diorite, mababasag ito sa maliliit na piraso, samantalang hindi ito mangyayari sa isang bagay na gawa sa bakal. Iba ang tigas, at sa kaso ng diorite, hanggang ngayon ay mahihirapan pa rin tayong gumawa ng mga katulad na likha. Karaniwang ginagamit ang diorite at granite sa paggawa ng estatwa o eskultura. Pero ang paggawa ng isang florera, kahit na mukhang mas madali, ay isang mas komplikadong gawain. Kung mahirap hubugin ang mga materyales nito sa labas, isipin nyo kung gaano pa kahirap trabahuin ang loob ng isang florera gamit ang ganitong tigas na materyales. Halos imposible. Tulad ng mga florera ni Djoser na makitid at mahaba ang leeg at malapad ang katawan, hanggang ngayon ay di pa rin maintindihan kung paano ito nahubog ng isang primitibong bayan. Ang tanging posibilidad ay gumamit sila ng mga kasangkapan na may mga dulo o brush na gawa sa quartz, esmeralda o diamante. Ayon sa mga arkeologo, ang mga sinaunang Ehipsyo, libu-libong taon na ang nakalipas ay wala pang makabagong kagamitan. Bukod pa rito, para sa mga banga na may napakanipis na leeg o may katawan na mas malapad kaysa sa leeg, hindi rin magagamit ang teknik na ito. Kung ipagpapalagay natin sa teorya na ang mga bihasang artisanong Ehipsyo ay naglaan ng pambihirang dedikasyon sa paggamit ng pulbos na quartz para hubugin ng mga banga, nananatili pa rin ang palaisipan kung paano nila naukit ang loob mismo ng banga. Dahil sa teknikal na limitasyon, ang espasyong walang laman sa banga ay hindi lalampas sa lapad ng leeg nito. Pero hindi ito ang nag-iisang problema na nararanasan.
Kapansin-pansin na perpektong bilog ang mga banga tulad ng gawa ng bihasang magpapalayok na gumagamit ng gulong. Ngunit ang pag-ukit ng bato para makabuo ng perpektong bilog ay imposible. Bukod dito, nakakagulat din ang napakanipis na mga ukit na, ayon sa opinyon ng maraming eksperto, ay ginawa gamit ang napakaliit na mga panturo na may kamangha-manghang sukat na 0.12. Sa madaling sabi, palaisipan ng mga banga ni Djoser, kaya tanong kung bakit ginamit ng sinaunang Ehipsyo ang matigas at mahirap trabahuhin na bato para sa karaniwang gamit. Baka may mga layunin at gamit ang mga bagay na ito na di natin alam. Kakaiba rin na ang mga pinakamatandang banga na iniuugnay sa pinakamatatandang mga dinastiya ay gawa sa diorit. Ang mga banga mula sa mas bagong dinastiya ay yari na sa mas malalambot na materyales at tila nawala na ang teknik o layunin ng paggawa ng mga sinaunang banga. Pero hindi ito bagong aspeto sa sinaunang kulturang Ehipsyo. Nakikita rin natin ito sa mga piramid, kung saan napapansin natin na ang mga may mas komplikadong pagkakagawa ay yaong iniugnay sa mga pinakamatandang dinastiya. Isipin ang dakilang piramid ng Giza, samantalang ang mga piramideng iniugnay sa mas huling mga dinastiya ay di hamak na mas paya, at marami sa mga iyon na yon ay mga bunton na lang ng bato. At paano kung aminin natin na ang mga piramid ay hindi, gaya ng sinasabi ng mga Egyptologist, mga libingan ng mga paraon, kundi may mga layunin na hindi natin alam? Posible kayang ang mga banga ni Djoser ay hindi lang simpleng lalagyan, kundi ang kakaiba nilang katangian ay may espesyal na dahilan na di natin alam? At ito rin ang mapapaliwanag sa isa pang hindi malinaw na bagay, ang lugar kung saan natagpuan ang mga pambihirang kagamitang ito. Ang piramide ni Djoser ay naiba sa iba dahil sa kakaiba nitong hugis na parang hagdan-hagdan, isang tunay na anomalya kumpara sa mga karaniwang piramid na nakasanayan natin. Pero ang aspeto na lalong nagpapalabo rito at hindi alam ng marami ay ang nakatagong complex sa ilalim nito. May network ng lagusan na humigit kumulang 6 kilometer ang haba mula sa sentrong silid na 28 metro ang lalim at may 7 metrong diametro. Ayon sa mga Egyptologist, ginamit bilang libingan ni Paraon Djoser ang mga silid at kwarto sa ilalim ng lupa. Ngunit hindi na kailangang banggitin na kailanman ay hindi natagpuan ang bangkay ng paraon sa loob ng mga ito. Walang artipakto na malinaw na nagpapatunay na ang istrukturang ito ay para sa libing o funeraryo. Noong 1920 sa paggalugad sa pinakamalalim na balon, 50 metro sa ilalim ng lupa, natagpuan nila ang 40,000 batong banga ng iba't ibang hugis at laki, isang hindi inaasahang kayamanan na napag-usapan na natin hanggang ngayon. Nanatiling maayos ang mga artepaktong ito sa loob ng libu-libong taon. Ngunit bakit kaya itinago ang mga ito sa ilalim ng piramid at ano ang gamit ng mga bangang ito? Isang posibleng palatandaan ang makikita natin sa maraming kwento ng misteryosong pagkamatay, sunod-sunod na kamalasan at mga hindi maipaliwanag na pangyayari na tumama sa sinumang nangahas gambalain ng walang hanggang pahinga ng mga paraon. Ang pinakakilalang kaso ay walang duda ang kay Tutankhamun, na ang sumpa ay naging alamat sa buong mundo, bumabalot ng misteryo sa sinaunang Ehipto at nagpapalakas ng mga nakakakilabot na tsorya. Noong 1922 matapos ang ilang taong paghahanap, natuklasan ng arkeologong Briton na si Howard Carter ang libingan ni Tutankhamun, ang paraon ng ika-18 dinastiya na namatay sa edad na 19. Maikli lang talaga ang paghahari ni Tutankhamun. Maagang namatay siya dahil sa misteryosong sakit, ngunit sumikat bilang paraon ng Ehipto matapos matuklasan ang buo niyang libingan na libu-libong taon nang nakatago. Ngunit hindi lang yon. Isang nakakatakot na alamat ang nagsasabing lahat ng mga nagkaroon ng kaugnayan sa pambihirang pagkakatuklas na ito ay tinamaan ng isang sumpa na nagdala sa kanila ng kamatayan sa loob lamang ng maikling panahon. At ito nga ay nangyari ilang linggo lamang matapos ang pagkakatuklas ng si Lord Carnarvon, ang nagpundo sa pananaliksik ni Carter, ay namatay dahil sa isang hindi matukoy na sakit na nagpakita ng mga sintomas ng pagkalason sa dugo at pulmonya. Ito ang una sa serye ng misteryosong pagkamatay ng mga mananaliksik, magnanakaw ng libingan at manggagawang nagtrabaho sa arkeolohikal na lugar. May koneksyon ba ang mahiwagang pagkamatay na ito sa sumpa ng mga sinaunang Ehipsyo laban sa lalapastangan sa sagradong lugar?
Ayon kay Ross Fellow, ito ay dahil sa pagkalason mula sa radyasyon na naranasan ng mga sumali sa pagtuklas ng libingan ni Tutankhamun, ngunit hindi lang sila ang naapektuhan. Maraming lalaki at babae ang nagbuwis ng buhay dahil sa kanilang uhaw sa kaalaman. Si Carter mismo halimbawa, ilang taon matapos ang pagtuklas ay namatay dahil sa isang napaka-agresibong lymphoma. Malinaw na kahanga-hanga ang teorya ni Fellows, ngunit gaya ng makikita natin mamaya, hindi ito haka-haka lang kundi suportado ng totoong pangyayari at konkretong datos na tiyak magpapukaw ng inyong interes. Ang sinumang lumapastangan sa puntod na ito ay makakatagpo ng kamatayan dahil sa isang sakit na hindi kayang matukoy ng kahit sinong doktor. Isang pag-aaral mula 1,900 at 79 hanggang 2,005 ang nagpakita kung paano tumataas ang kaso ng hematopoietic na tumor na dulot ng pagkakalantad sa radyasyon. Mas mataas ang porsyento sa Ehipto kaysa ibang bansang may kaparehong kalagayang pangkapaligiran. Hindi tiyak na iniugnay ang insidensyang ito sa mga salik na kaugnay na makabagong pamumuhay gaya ng dieta at mga pulutanteng industrial. Gayunpaman, matibay na pinabulaanan ito ng ebidensya mula sa sinaunang Ehipto. Pinapatunayan ng forensic na pag-aaral ang mataas na kaso ng hematopoietic na tumor kahit nung sinaunang Ehipto. Ipinakita ng pagsusuri sa mga kalansay mula sa iba't ibang lugar at panahon ang mas mataas na kaso ng osteolytic na sugat mula sa myeloma, degeneratibong sakit sa kasukasuan, porosity sa bungo at nasopharyngeal carcinoma kaysa sa modernong populasyon. Ayon sa opinyon ng iba't ibang mananaliksik, malinaw nitong pinabubulaanan ang paniwalang ang ganitong uri ng mga tumor ay sakit lamang ng makabagong panahon. Isang karagdagang pag-aaral ang nagsuri sa mga sanhi ng pagkamatay ng humigit kumulang 500 na mga Aeptologista na natrabaho sa mga arkeolohikal na lugar mula 1,800 hanggang mga taong 2,000. Sa pagsusuri ng datos, nakita ang maraming maagang at biglang pagkamatay, kabilang ang ilang kilalang biktima. Bukod kina Carter at Carnarvon, naroon din si Jean-François Champollion, kilala sa kanyang mga pagsasalin na maraming taon nag-aral ng mga teksto sa mga piramid ng Saqqara. Noong 1,932, namatay siya sa edad na 41 dahil sa pagkaubos ng lakas at apopleksya, kasama ang 5 niyang kasamahan. Si Auguste Mariette, tagapanguna sa paghuhukay sa Saqqara, ay nagkasakit, halos mabulag at bumagsak dahil sa matinding pagdurugo bago namatay sa edad na 50. Si Walter Bryan Emery, isang kilalang Britanikong Egyptologista, ay naglaan ng maraming taon sa paghuhukay ng mga labi. Bumagsak siya sa isang libingan sa Saqqara at namatay makalipas ang ilang oras. Si George Reisner, Amerikanong arkeologo, ay maraming taon naghukay ng mga mastaba sa Giza hanggang sa 75 taong gulang bumagsak siya sa dakilang piramide at namatay dahil sa hinihinalang pagkalason. Sa mga kahina-hinalang pagkamatay, nandyan din ang isa sa pinakakilalang tauhan sa kasaysayan ng sangkatauhan, Napoleon Bonaparte. Malamang na ito ay isang haka-haka lamang o isang makasaysayang kuryosidad. Si Napoleon Bonaparte ay namuno sa ekspedisyong militar at siyentipiko sa Ehipto kung saan sinaliksik niya ang mga sinaunang guho. Ayon sa ilang ulat, nagpalipas pa siya ng gabi sa loob ng dakilang piramide. Si Napoleon ay namatay sa edad na 51 matapos ang ilang buwang pagsusuka, pagduduwal, pananakit ng tiyan at pamumuo ng dugo na ayon sa autopsy ay sanhi ng kanser sa tiyan. Uulitin naming muli na maaring ito ay isang haka-haka lamang. Ngunit ipinapakita ng mga datos mula sa pag-aaral na ito na sa 500 kaso ng mga mananaliksik na aktibong nagtrabaho sa ilang mga lugar ng sinaunang Ehipto, umabot sa 100 at 19 ang namatay dahil sa biglaang sakit na hindi ganap na naipaliwanag. Dapat ding banggitin na sa mga pinakamatatandang kaso, madalas hindi natutukoy ang eksaktong sanhi ng kamatayan at karaniwan itong inuugnay lang sa pangkalahatang sintomas ng pasyente kaysa sa isang tiyak na forensikong pagsusuri. Dapat ding banggitin na may mga uri ng kanser na noon ay hindi pa kilala. Ang leukemia ay natukoy lamang noon kalagitnaan ng 19 na siglo at ang lymphoma naman sa huling bahagi ng siglong iyon. Ano ang ipinapakita ng datos na ito? Ang mga mananaliksik na nag-ambag sa mga tuklas sa sinaunang Ehipto ay naging biktima ba ng hindi matukoy na pagkalason dahil sa radyasyon? O ito ba ay mga simpleng pagkakataon lang? Para maintindihan ang issue ni Fellows, kailangang balikan at suriin ang natatanging katangian ng sinaunang sibilisasyong Ehipsyo.
Sa sinaunang Ehipto, ang kamatayan ay paglipat sa ibang buhay, isang banal na kaharian kung saan ang paraon tulad ni Osiris ay nagkakaisa sa mga Diyos. Ang mastaba, isang malaking libingan na parang putol na piramid, ang sagradong lugar ng mahiwagang pangyayari. Ayon sa alamat, muling nabuhay si Osiris matapos siyang patayin ni Seth sa tulong ng kanyang asawang si Isis at anak nilang si Horus. Ang kanyang katawan ay inihanda sa pamamagitan ng mga mahiwagang ritual at inilagay sa loob ng isang kahong bato. Nang maging liwanag, umakyat si Osiris sa langit at nakasama muli ang kanyang ama. Isa itong relihiyoso at ginawang pantao na interpretasyon ng lumang ritual na muling binigyang kahulugan ng mga sinaunang Ehipsyo kahit hindi nila ito ganap na naunawaan. Habang imihahanda ang katawan ni Osiris para sa ritual, pinapakain ito ng tinapay at serbesa, inilalagay sa silid na bato at sa pamamagitan ng mahika ay nagiging liwanag at umaakyat sa langit upang makasama ang Diyos na Ama. Naniniwala ang mga sinaunang Ehipsyo noong lumang kaharian na literal at pisikal na totoo ang prosesong ito nagaganap sa alkimya o mahika at hindi ito naunawaan ng karaniwang tao. Pagkatapos ng unang panahong intermedya, namana ng mga karaniwang Ehipsyo mula sa lumang kaharian ang panitikang libing na may malalaking lihim. Nagbabala ang sinaunang teksto laban sa pagbubunyag ng misteryo nito. Huwag mong ipapakita ito kahit kanino. Ito ay isang tunay na misteryo na walang sinumang tao ang nakakaalam saan man. Ipinapakita ng aklat ng mga patay ang pagkakaiba ng unang mga hari ng lumang kaharian at ng mga karaniwang tao na inilarawan bilang ordinaryo. Ang pagbabagong ito at pag-akyat sa langit ay posible dahil sa di nakikitang daloy sa mahiwagang alay. Halimbawa, binanggit ni Osiris sa mga teksto ng kabaong, May kapangyarihan ako sa pamamagitan ng mga alay. Ako'y sumusulong sa pamamagitan ng pagdaloy, sa pamamagitan ng mahika. Kunin mo ang pagdaloy upang hindi ka manatiling walang galaw. Sumusulong ka mula sa naglalagablab na apoy. Kinain ko ang mahika ng mahiwagang pagkaing espiritu. Nasa akin ang mga kaluluwa at anino. Ako'y makapangyarihang espiritu, nagniningning sa ilalim ng araw mula sa daloy. Ako ang sinauna. Ang kaluluwa ko ay may taglay na kapangyarihan sa pinakauna nitong anyo. Sa mga tekstong panglibing ng Ehipsyo, tinatawag na sifaw ang mga alay, isang mahiwagang pagkain na mahalaga sa muling pagkabuhay ng paraon. inilarawan bilang kek at serbesa o tinapay at gatas, ang pagkain ito ay hindi lang ritual na alay, kundi mahalaga rin sa pagbabago ng katawan ng hari. Sa mga mahiwagang pagkain, ang mga cake na may saffron ay may natatanging kahalagahan. Ang mga cake na sumisimbolo sa mata ni Horus, Diyos ng langit, ay iniaalay kay Osiris para mapakain ang kanyang kaluluwa. Ihanda ito para sa kanyang paglalakbay sa kawalang hanggan. Sa mga teksto ng kabaong, may serye ng orasyon na naglalarawan ng detalye sa paghahanda at pagkain ng mahiwagang pagkain. Ang agos, isang enerhiyang sangkap na nagmumula sa pagkain, ay iniugnay sa paggalaw ng araw at ibinibigay ito sa mga tiyak na bahagi. Ngunit ano nga ba ang mahiwagang pagkain ito na may kakayahang magpataas sa kaluluwa ng paraon hanggang sa itaas ng langit? May ilang mananaliksik na nakakita ng pagkakatulad sa paglalarawan ng Sefa sa mga tekstong Ehipsyo na tinuturing mahiwagang pagkain at proseso ng modernong teknolohiyang nuklear. Ang yellow cake, ang hilaw na mineral ng uranium, 235 na pangunahing ginagamit bilang nuclear fuel, ay nagpapakita nga ng mga katangiang kahawig ng mahiwagang pagkain na inilarawan sa mga sinaunang teksto. Gayunpaman, ang hilaw na yellow cake ay hindi sapat upang magdulot ng isang nuclear reaction at kailangan pa itong payamanin sa mas mataas na konsentrasyon. Dahil sa prosesong ito, nagiging malamig na malagatas na likido ang substansya. Ang maladatas na anyong ito ay misteryosong inilalarawan sa mga teksto ng kabaong bilang paglilinis at paghahanda ng mahiwagang pagkain para kainin ni Osiris. Tinatanggap ni Osiris ang malagatas na likido mula sa dibdib ni Isis. Tinatanggap niya ang agos mula sa malamig na inumin. Ang agos ng pagkabulok. Ang malamig na inumin ay iyo. Ang agos ay iyo. Ang mga kapangyarihan ay nasa loob nito. Ang katawan ng paraon na pinakain ng mga elementong ito ay magsisimula ng reaksyong magdudulot ng matinding liwanag at init. Ang pisikal na ebidensyang natuklasan sa dakilang piramid ay tila sumusuporta sa teoryang ito.
Unang iniulat na pinakintab na marmol ang mga panloob na pader ng silid ng hari dahil sinasalamin nito ang liwanag ng mga sulon ng mga naggalugad. Ngunit sa katunayan, kalaunan ay naunawaan na ito ay vitrified na granite dahil sa isang pinagmumulan ng matinding init. Ang sarkopago na gawa sa bato ay binubuo ng karaniwang kulay abong granite. Ngunit ang ibabaw nito ay may hindi natural na madilim na kayumangging kulay na para bang ito ay niluto ng matinding init at ang mga gilid ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkatunaw. Sabi ng ilang iskolar, posibleng galing ang init na ito sa nuclear reaksyon na sinimulan ng Cefao. Ang teknolohiyang nakabase sa uranium ay nagdulot ng radioactive na basura na inilibing at may ebidensyang tekstual at pisikal ng gawaing ito. Sa alamat ng Ehipto nang mamatay si Osiride, inilagay ang mga parte ng katawan niya sa kabaong na may tingga at inilibing sa ilalim ng tubig. Ang paglalarawang ito ay umaayon sa estruktura ng libingan ni Osiride sa Giza. Isang 30 metrong patayong balon na puno ng tubig at sa ilalim ay may dacite na sarcophagus na tumitimbang ng halos 40 tonelada. Ang mga kahon na gawa sa basalt sa ikalawang antas, mga 20 metro ang lalim, ay sinuri gamit ang Geiger counter at natuklasang matindi ang radioaktibidad, lalo na sa loob ng mga ito. Ganoon din sa Giza, lalo na sa mga bodega, basement at lambak ni Chefren, pati sa ikalawang antas ng balon ng libingan ni Osirid na nabanggit namin. Nadiskubre ang mataas na antas ng radyasyon. Sa mga libingang ilalim ng lupa sa Saqqara, natagpuan ang radon, isang radioactive gas na nilalabas habang nabubulok ang uranium. Ang antas ng radyasyon na ito na mas mataas sa normal na radyaktibidad sa lupa ay nagpapahiwatig na maaring ginamit ang mga lugar na ito bilang imbakan ng radioactive na basura. At tiyak na hinihikayat nito ang karagdagang pagsusuri. Ang tsurang ito ay tila kinukumpirma rin ng mga sinaunang teksto na natagpuan sa Ehipto. Malinaw na sinasabi na ang katawan ni Osiris o kung ano man ang natira ay dapat ituring na basurang material. Pinapayuhan ang tao na lumayo rito dahil may mga mapaminsalang espiritu raw dito. Hindi dito natapos ang pag-aaral ni Fellows. Naghanap pa siya ng ebidensya at sinuri ang mastaba, mga monumentong libingan na ginamit noong mga unang yugto ng kabihas ng Ehipsyo. Ang mga mastaba na libingan sa sinaunang Ehipto ay palaisipan at kakaiba sa inaasahan natin sa isang libingan. Walang mga mami, walang mga kalansay, walang magagarang gamit sa libing. Sa simula, mga simpleng hukay lang sa lupa ang mga ito, pero habang lumilipas ang panahon, naging mga tunay na monumento na sila. Nakataas na parihabang estruktura na may 2 silid at malalim na balon papunta sa libingang silid sa ilalim ng lupa. Pinakakakaiba, pare-pareho ang itsura ng mga mastaba kahit gaano pa kaimportante ang namatay. Palaging magkapareho ang hitsura ng libingan. At wala ring mga dekorasyon kahit noong una, puro simpleng mga bato lang, walang kahit anong palamuti. Nakahanap ang mga arkeologo ng kung ano-ano sa mga mastaba, mga estatwa, mga gamit sa araw-araw, pati mga alay, pero ni anino ng isang mami, kalansay o buto. Kaya, saan napunta ang mga katawan? Pero ang mismong etimolohiya ng salitang mastaba ay maaring magbigay pa ng dagdag na palatandaan. Sa Arabic, ang salitang mastaba ay nangangahulugang bangko o upuang pahaba. Nagsimula ang ugnayang ito sa mga unang arkeologong Europeo na ibinatay sa mga pangalang ginagamit ng mga lokal na manggagawa. Dayunpaman, ang anyo at gamit ng mga estrukturang ito ay hindi talaga kahawig ng isang bangko. Dahil dito, pinalalim ng mga mananaliksik ang pag-aaral at natuklasang ang mastaba ay maaring mula sa sinaunang Persyano na benk na ibig sabihin ay bunker o vault. Isang terminong mas angkop sa mga estrukturang may espasyo sa ilalim ng lupa at mga nakatagong silid. Bukod dito, ang bank ay hindi tumutukoy sa inuupuang upuan kundi sa ligtas na taguan ng mahalaga o delikadong bagay. Ang pangunahing at orihinal na layunin ng mga mastaba ng Ehipto ay ang pag-iimbak ng malaking dami ng mga alay sa mga sisidlang gawa sa seramika sa loob ng napakahabang panahon. Kalaunan, naniwala silang ang mga alay na serbesa o alak ay para sa ritual na pandeliyon, Para mapasaya ang mga Diyos o matulungan ang mga yumao sa pagpunta sa kabilang buhay. Naapektuhan ng panrelihiyong gawain at mga Ehiptologong Euro-Kristyano ang interpretasyon.
kaya't mali nilang inunawa ang mga prosesyon bilang seremonyang libing. Sa totoo, ang orihinal na alay ay hindi inumin o seremonyal na inihaharap sa altar, kundi iniipon lang sa mga silid sa ilalim ng lupa. Isang halimbawa nito ay ang mastaba na itinayo sa Saqqara at pinalawak pa sa isang estrukturang may maraming patong na mas malaki pa. Ngayon, kilala ito bilang piramide ni Djoser. Sa panahon ni Paraon Djoser, libu-libong banga mula Abido ay inilipat sa Saqqara at itinago sa ilalim ng hagdan-hagdang piramide. Hindi ito seremonyal na gawain, kundi isang malaking operasyon na tinawag na muling pagsuplay. Sa madaling salita, tila ang lugar ng Abido na dating taguan ng mahiwagang banga ay nasira na sa pagdaan ng mga siglo at kailangang palitan. Dahil dito, inilipat ang 40,000 banga sa malalalim na lagusan sa ilalim ng piramid ni Djoser. Ang operasyong ito ay inilarawan sa stele ng taggutom kung saan ikinuwento na iniligtas ni Paraon Djoser ang bansa mula sa isang matinding taggutom. Pinalala pa ito ng isang salot na nagdulot ng maraming namatay. Ngunit ano ang naging sanhi ng salot na ito? May kaugnayan ba ito sa lugar ng Abido kung saan matatagpuan ang mga misteryosong banga? Ang pag-aaral na ito ay maaring magbigay ng mas makatotohanang sagot. Ang mga banga, sa katunayan, ay hindi naglalaman ng pagkain, kundi mas malamang na naglalaman ng isang uri ng putik o mortar. Itong putik na ito ay posibleng radioactive na tira mula sa paggamit ng uranyo sa mga ritual ng pag-akyat sa langit. Ang presensya ng radioactive na putik na ito na tumagas mula sa lugar ng Abido ang naging sanhi ng misteryosong epidemya noong panahon ng paghahari ni Paraon Djoser. At sa huli, ito ang tunay na dahilan kung bakit ginawa ang mga tapayan na ito gamit ang isang matigas at halos imposibleng trabahuhin na material tulad ng diorite. Upang masagot ang mga tanong na ito, hinihikayat ng pananaliksik ni Fellows na muling suriin ang interpretasyon ng ilang sinaunang simbolo na makikita sa mga etiketa ng mga tapayan sa Abido. Ngunit bago natin sabay-sabay tingnan ang mga simbolong ito, kinakailangan munang magbigay ng paunang paliwanag. Ang makabagong pisika ay nagkakategorya ng radyasyon bilang alpha at beta partikulo pati gamma rays. Ang mga alpha na partikulo ay medyo malalaki, mabagal at hindi ganong nakakapasok. Samantalang ang mga beta na partikulo ay napakaliit, napakaaktibo at katamtamang nakakapasok. Ang gamma ray ay gumagalaw lang sa tuwid na linya. Nuba itong nakatatagos, napakadelikado sa utak ng buto at nagdudulot ng mga hematopoietic na tumor kapag nalantad. Ang sinaunang sistemang Ehipsyo ay may dalawang uri ng kaluluwa, ang Ba at Ka, na nagmula sa mga labi ng patay na katawan ni Osiris. Ang Ba ay unang inilalarawan bilang abstraktong simbolo ng ibon. Ang mga etiketa sa banga sa Abydos ay tumutukoy sa dalawang uri ng ibon na tila kahalintulad ng modernong pagtukoy sa alpha at beta radiation. Kung susundin ang lohika, ang radyasyong alpha ay parang malaki at mabagal na gansa, habang ang radyasyong beta ay parang maliit at mabilis na ibon. Karaniwan, itong inilalarawan na tumataas sa patayong balon ng mastaba. Ang Ka ay iniugnay sa gamma rays at itinuturing na mas makapangyarihan at mapanganib. Noong una, inilarawan itong ulo ng ahas, kalaunan naging mga nakataas na braso at kamay ng tao. Alam natin na napakadelikado ang radioactive na basura tulad ng technetium na may 211,000 taong panahon ng pagkabulok. Nakakatuwang mapansin na ang mga guhit sa mga mastaba ng Ehipto ay nagpapakita ng libu-libong ibon tulad ng 100 at 11,000 kalapate, 11,000 at 100 pangkaraniwang ibon at 120,000 pato o gansa. Ipinapakita ng malalaking bilang na may kodigo para sa inaasang haba ng buhay ng lahat ng iniimbak na basura. Sa mga balon ng mastaba, isa pang kawili-wiling bagay ay nasa mastaba. Ang silid libingan ay hindi nakahanay sa balon. Parang para hadlangan ang pagtakas ng gamma rays na gaya ng nakita ay tuwid lang ang galaw. Ipinapakita rin ng mga mural ng mastaba ang ilang mas maliliit na ibong ba na tumatakas pataas sa patayong balon. Sa nakataas na takip, ang panloob na silid ay direkta sa ibabaw ng libingan silid sa ilalim ng lupa. Ito ang pinakamaikling distansya para matukoy ang posibleng pagtakas ng gamma ray. Ang silid na ito ay may simbolong Ka, ibig sabihin ito ay para sa Ka. May bentilasyon ang silid mula sa maliliit na butas sa itaas at ginagamit sa paglalagay ng mga buhay na ibon na parang kanaryo sa minahan. Para matukoy ang posibleng pagtakas ng Ka, maraming teksto ang tumutukoy sa tuloy-tuloy na pagdadala ng buhay na ibon sa mastaba. Malamang ang tinutukoy ay ang banal na ibis.
Ayon kay Josefo Flavio, gamit ng mga sinaunang Ehipsyo ang mga ibis sa hawla para matukoy ang masasamang ahas. Ang mga ibon ay kilala sa pagiging sensitibo sa radyasyon. Dahil sa mga palatandaang ito, maaaring ipalagay na ang mastaba ay ginawa para ligtas na mag-imbak at mga siwa sa radioactive na basura sa loob ng milyon-milyong taon. Ang estruktura at paggana nito ay tila resulta ng malalim na kaalaman tungkol sa radyaktibidad at sa panganib nito. Ang malalim na silid ng libingan ay hinukay sa 30 metrong lalim sa loob ng bato upang makagawa ng pisikal na harang laban sa paglabas ng radyasyon, lalo na ang mga sinagama. Ang mga radioactive na basura ay inilagay sa mga sisidlan na gawa sa napakatigas at siksik na bato na parang mga sarkopago, malamang ay ginawa ito upang tigilan ang pagtakas ng mga tumatagos na radyasyon. Ang pangalawang panlabas na silid ay merong parang istante na ginagamit para mag-alay ng pagkain. Ito ang ikalawang matalinong paraan para matukoy ang radyasyong gamma na nakaka-esterilisa. Kung ang pagkain sa istante ay hindi agad nabubulok, malinaw itong senyales ng mapanganib na radyasyon. Mas simple ang mga libingan ng unang at ikalawang dinastiya sa Abido, mababaw na hukay na madalas may kaunti o walang takip. Ayon sa ilang ebidensya, tila ang kakulangan sa protection na ito ang naging dahilan ng pagtagas ng radyasyon. Patunay nito, may mga tekstong Ehipsyo na binanggit ang Abido bilang sentro ng pagpipino at pagpapayaman ng mahiwagang daloy. Ipinapahiwatig na dito maaring may pagmamanipula ng radyaktibong materyales. Ikinuwento ni Manteo na nagkaroon ng matinding salot sa Ehipto noong panahon ni Dijet, posibleng sanhi ng radyasyon. Sa Abido, natuklasan din ang daan-daang pangalawang libingan na naglalaman ng mga kabataang nasa edad 20 hanggang 25 na tila nasa mabuting kalusugan at maaaring namatay dahil sa pagkalason sa radyasyon. Sa huli, ipinakita ng mga pag-aaral sa Kalansay mula lumang kaharian ang mataas na kaso ng degeneratibong sakit sa kasukasuan at porosidad sa bunggo. Mga kondisyon na maaring dulot ng pagkakalantad sa radyasyon bukod pa sa tagutom o salot. Kung ang mga palatandaang ito ay nagpapakita ng paggamit ng radyaktibong materyales sa sinaunang Ehipto, mapagkakatiwalaan pa ba talaga natin ang opisyal na kronolohiya ng sibilisasyong ito? Ang teknolohiyang kailangan sa pagproseso ng mapanganib na materyales ay maaring magpakita ng antas ng siyentipikong pag-unlad na hindi tugma sa tradisyonal na kronolohiya. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, naging sentro ng pansin ng mundo ang sunod-sunod na arkeolohikal na paghuhukay sa Ehipto. Sa Ehipto, noong 1923 sa lambak ng mga hari na matatagpuan sa kanlurang pampang ng Ilog Nilo sa tapat ng Luxor, natagpuan ang libingan ng paraon na Tutankhamun. Natuklasan ito ng Britong arkeologong si Howard Carter matapos ang ilang taong bigong paghahanap. Mukhang buo ang silid-libingan at taglay nito ang lahat ng mahahalagang artipaktong napanatiling buo sa loob ng mahigit 3,000 taon. Malinaw, ang pagtuklas na ito ay kumalat at nagpasiklab ng interes sa sinaunang Ehipto na nagdulot ng bagong arkeolohikal na eksplorasyon. Makalipas ang ilang taon, iniulat ng arkeologong si Selim Hassan ang isang natatanging tuklas habang naghuhukay sa kapatagan ng Giza. Nadiskubre raw niya ang mga misteryosong lagusan sa ilalim ng lupa. Ang mga paghuhukay ni Hassan sa Giza ay kabilang sa pinakamalalawak na isinagawa sa rehiyon. Dahil dito, natuklasan ang libingan ni Reyna Eteferes, ina ni Khufu, na itinuturing na tagapagtayo ng dakilang piramid. May ilang mahalagang likang sining sa libingan, kabilang ang maliit na estatwa ng Sphinx. Natagpuan din ni Hassan ang mga labi ng isang maliit na bayan na nagsilbing tirahan muna ng mga manggagawang nagtayo ng mga monumento at kalaunan ng mga paring naglilingkod sa mga libingan at templo. Natuklasan ni Hassan sa daang nag-uugnay sa Sphinx at ikalawang piramid ang isang malalim na balon na tinawag na balon ng tubig o balon ni Osiris. Nagsisimula ang balon sa lagusang natatakpan sa ilalim ng daan at humahantong sa malapad na pasilyo na may isa pang balon sa dulo. Ang ikalawang balon ay bumababa sa parehabang silid na may mga lunggang, may mga sarkopago. Ang mga balon ay naglalaman ng mga sumunod na libing na ipinasok kalaunan mula sa ika-26 na dinastiya. Sa isang lungga, may ikatlong balon na mas malalim pa at umaabot sa ibang antas. Sa ilalim ng balon, may silid na halos lubog sa tubig. 4 na taon nang tinangkang alisin ni Hassan ang tubig sa silid, pero hindi siya nagtagumpay at sumuko na rin sa paghuhukay. Malinaw ang tubig kaya makikita ang silid na may mga labi ng 4 na haligi at malaking sarcophagus sa gitna.
Pinatunayan ng trabaho ni Hassan na ang Sphinx ay bahagi ng mas malaking complex na may mga templo at misteryosong istruktura sa ilalim ng lupa, hindi lang isang hiwalay na estatwa. Malawakang iniulat ng mga pahayagan noong panahong yon ang pagkakatuklas, ngunit bigla at walang abiso, tumigil ang mga media sa pag-uulat tungkol dito. Inilihis ng mga autoridad ng Ehipto ang atensyon sa ibang inisyatiba at muling pinokos ng mga arkeologo ang pansin sa mga libingan at kayamanan. Bakit napatigil ang investigasyon sa mga mahahalagang tuklas na ito? Sabi ng ilang mananaliksik, may layunin daw na pagtakpan ng lahat. Maaring baguhin ng mga natatago sa ilalim ng Giza ang ating kaalaman tungkol sa sinuunang bayan na ito. Ano ang posibleng nakakagulat na nakatago sa ilalim ng disyerto? Para maintindihan ito, balikan natin ang nakaraan at ang sinaunang Gresya. Doon ay nakita ko ang 12 palasyo na maayos ang pagkakaayos, magkakaugnay sa isa't isa, may mga terasa sa pagitan at nakapalibot sa 12 silid. Mahirap paniwalaan na gawa ito ng tao. Ang mga pader ay puno ng inukit na larawan at bawat patio ay maganda ang puting marmol at napapalibutan ng mga haligi. Malapit sa kanto ng dulo ng labirinto, may 70 metrong piramide na may malalaking inukit na hayop at isang lagusang ilalim ng lupa papasok. Mapagkakatiwala ang sinabi sa akin na may mga silid at lagusang ilalim ng lupa na naguugnay sa piramideng ito at sa mga piramide ng Giza. Ito ang mga salitang ginamit ni Herodoto, ang Griyegong historiador na tinuturing na ama ng kasaysayan, upang ilarawan ang mahiwagang lugar na ito na sa ngayon ay wala na tayong bakas. Isang lugar na ginamit upang itago at ingatan mula sa paglipas ng panahon ang hindi mabilang na mga teksto at sinaunang mga pergamino na, ayon sa mga patotoo, naglalaman ng lahat ng sinaunang kaalaman ng mga Ehipsyo. Hindi lang si Herodoto ang nagpatotoo sa mga kahangahangang estrukturang ito. Inilarawan ito ng detalyado ni Jamblico ng Kalkide, ang Siryanong pilosopo noong 300 BK. 100 na dumadaan sa katawan ng Esfinge ang dapat sana magdadala sa dakilang piramide ng Giza. Ang pasukang ito, na ngayon ay barado ng buhangin at basura, ay maari pa ring matunton sa pagitan ng mga harapang paa ng Esfinge. Dati itong nakasara ng pintuang tanso na ang lihim na susi ay alam lang ng mga magugamitin. Pinoprotektahan ito mula sa publiko at ang panrelihiyosong takot ang nagpanatili ng pagiging di malalabag nito ng mas epektibo kaysa armadong bantay. Maraming patotoo tungkol sa sinauna at misteryosong lugar sa ilalim ng lupa, tulad ng nabanggit ng Romanong historiador na si Plinio noong unang siglo AD. Ayon sa kanya, sa ilalim ng Esfinge ay may libingan ng prinsipe na si Harmachis na may malaking kayamanan. Kamangha-mangha, sa ilang sinaw ng teksto, tinukoy ang Esphing bilang ang dakilang Esphing Harmachis at iniugnay sa Diyos na Ehipsyo na si Harmachis. Ang Romanong historiador na ika-4 na siglo na si Ammiano Marcelino, Isinulat naman ang tungkol sa mga inskripsyon na inukit ng mga sinaunang tao sa mga pader ng ilang mga lagusan sa ilalim ng lupa. Ipinapahiwatig ng mga ito na ang mga lagusang ito ay itinayo ng malalim upang mapanatili ang sinaunang karunungan na nawala noong malaking baha. ngunit mas kamangha-mangha pa ang patotoo ng historiador, heograpo at ensiklopedistang Arabo na si Masudi na namuhay noong pagitan ng taong 800 at 900 pagkatapos ni Kristo. Sinulat niya na sa mga lagusan sa ilalim ng Giza, may mga mekanikal na estatwang tagapagbantay na nagpoprotekta sa estruktura at mahalagang nilalaman nito. Ang mga salaysay, mga sinulat ng karunungan at mga natamo sa iba't ibang sining at agham ay malalim na itinago upang manatili bilang mga dokumento na pakikinabangan ng mga tao sa hinaharap na maaring makaunawa sa mga ito. Sa puntong ito, hindi natin maiwasang itanong kung ano ang totoo sa mga patotong ito at kung ito ba ay bunga lamang ng imahinasyon ng mga kilalang may akda na ito. Maraming historiador ang nagsalita tungkol dito sa paglipas ng panahon. Para sagutin ito, kailangan nating bumalik sa unang bahagi ng dekada 90. Noong 1900, nagpunta sa kapatagan ng Giza ang ekspedisyong pinamunuan ng Egyptolohistang si John Anthony West at Hilogong si Robert Schoch. Layunin nilang tuklasin kung may mga lihim na silid sa ilalim ng lupa.
Ang grupo ng mananaliksik gamit ang sopistikadong kagamitang sismiko ay nagpadala ng tunog na alon sa ilalim ng lupa malapit sa esfinghe. Ang muling pagyanig ay nagpakita ng mga kakaibang anomalaya sa lupa. Lumitaw sa pagsusuri ang posibleng mga tagong guwang at balon. Ang natuklasang ito ay nagdulot ng matinding usap-usapan at mga tanong. Saan kaya patungo ang mga guwang na ito? Sa anong mga lihim kaya nagbibigay daan ng mga ito? Ang posibilidad na makadiskubre ng mga nakatagong silid o maging isang buong kompleks sa ilalim ng lupa ay nagpasigla sa ekspedisyon at nagpasiklab ng interes ng buong mundo. Pero bago sagutin ang mga tanong na ito, pinatigil ng mga autoridad ng Ehipto sa pangunguna ni Dr. Zahi Hawass, punong inspektor ng mga antigidad, ang paghahanap. Bagamat iniisip na bunga lang ng imahinasyon at hindi siyentipiko, posible rin may nakatagong kawili-wiling bagay. Ang pagtukla sa ibabaw ng kapatagan ng Giza ay nakumpirma ilang taon matapos ng isang grupong mananaliksik mula sa hapon na sa pakikipagtulungan ng mga autoridad ng Ehipto ay nagsagawa ng isang bagong pag-aaral na gumamit ng teknolohiyang radar at termografya. Kinumpirma rin nila na sa ilalim ng Sphinx ay may mahahalagang anomalya sa lupa na nagpapahiwatig ng presensya ng mga guwang at mga silid sa ilalim ng lupa. Ngunit muli ring itinigil ang pananaliksik at walang konkretong resulta. Ang pag-aatubili ng mga otoridad ng Ehipto na magsagawa ng masusing pag-aaral para matukoy ang likas ng mga anomalya. At ang magkakasalungat na pag-uugali ni Zahi Hawass na kung minsan ay tila kinukumpirma ang posibilidad ng pag-iral ng mga silid sa ilalim ng lupa at kung minsan naman ay tila itinatanggi ito. Nagdulot ito ng iba't ibang agam-agam at hinala tungkol sa tunay na intensyon na alamin ang punot dulo ng issue. Sa huli, hindi lang haka-haka ang posibilidad na may mga lagusang bumabagta sa Sphinx at patungo sa kailaliman ng kapatagan ng Giza. Maraming patunay mula sa mga historiador noon na nagpapatunay sa kanilang pag-iral, ngunit may iba pang ebidensya. Noong 1778, iginuhit ng arkeologong Pranses na si Vivant Denon ang larawan ng Sphinx, kung saan may lalaking lumalabas mula sa butas sa ulo ng estatwa. Noong dekada 20 ng ika-20 siglo, isang larawang panghimpapawid na kuha mula sa isang hot air balloon ang nagpakita ng isang butas sa itaas na bahagi ng ulo ng Sphinx. Bukod sa mga patotoo ng mga historiador, may mga konkretong ebidensya rin na sumusuporta sa teorya na maaring may isa o higit pang lagusan sa loob ng Sphinx na tumutungo sa ilalim ng lupa. Ngunit sa ngayon, patuloy itong itinatanggi ng mga autoridad ng Ehipto. Ayon sa mga ulat ng kasaysayan, sinasabi na sa ilalim ng kaparangan ng Giza ay may isang tunay na lungsod sa ilalim ng lupa na maaring marating mula sa loob ng Sphinx. Ang mga hagdang inukit sa bato ay patungo sa malaking sistema ng lagusan, yungib at silid sa ilalim ng arkeolohikal na lugar. Ang malawak at komplikadong sistemang nasa ilalim ng lupa ay umaabot silangan papuntang Cairo. Ang maraming paghuhukay noong ika-20 siglo ay nagpatunay sa posibilidad ng pag-iral nito. Noong mga unang taon ng 1,000, 900 na tukoy na ni Hassan ang serye ng mga balon at silid sa ilalim ng lupa sa pagitan ng Sphinx at mga piramide. Hindi lang sa kapatagan ng Giza makikita ang mga estrukturang ito. Pag-aral sa malawak na pook arkeolohiko ng Awara, kabilang ang piramide at mga nakapaligid na estruktura. Ipinakita ng pag-aaral na may mga silid at lagusan sa ilalim ng lupa dito na nagpapahiwatig ng isang masalimuot na network sa ilalim ng lupa. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa ito nasisiyasat. Bagamat tila pinatutunayan ng mga makasaysayang ulat at mga pag-aaral na isinagawa nitong mga nakaraang taon, ang pag-iral ng mga silid at lagusang ilalim ng lupa, patuloy pa rin itong pinagdududahan at ayon sa ilang mananaliksik, hinahadlangan ng mga otoridad ng Ehipto. Ngunit hindi dito nagtatapos ang misteryo sa Sphinx. Isa pang tanong ay ang pinagmulan ng natatanging monumento. Natuklasan sa pananaliksik ni West noong dekada 90, hindi lang ang mga silid at lagusan sa ilalim ng lupa, kundi pati isang nakakagulat na bagay. Tungkol sa edad ng Sphinx, hanggang noon, tinatayang ang edad ng Sphinx ay mga 4,000 at 450 taon na nagmula pa sa dinastiya ni Chiope, bandang 2,500 taon bago ipanganak si Kristo. Gayunpaman, iminungkahi ni na West at Schaap mula sa kanilang geolohikal na pagsisiyasat na maaring mas matagal nang naukit ang Sphinx. Mahigit 10,000 taon na ang nakalipas. Ang Sahara ay madalas pa umulan, kasabay ng pagtatapos ng huling panahon ng yelo. Maraming palatandaan ang nagtulak kina West at Schaap na gawing mas maaga ang petsa ng pagkakagawa ng Sphinx.
Dahil sa mga kasanayan ni Shaq sa heolohiya, naipakita na ang pagguho ng bato ng Sphinx ay iba kaysa sa inaasahan nating makikita. Sa isang disyertong kapaligiran tulad ng kaparangan ng Giza, ang pagguho ay lumalabas na malalim at hindi pantay at mas mukhang tugma ito sa mga bakas na iniiwan ng malalakas na ulan o pagbaha. Bukod dito, ang pagguho na napapansin sa Esfinge ay kapansin-pansing na iba kaysa sa makikita sa mga nakapaligid na pyramid, habang ang mga pyramid ay nagpapakita ng pagguho na tugma sa dulot ng hangin at buhangin. Ang Esfinge ay may mga palatandaan ng pagkasira na hindi dulot ng hangin at buhangin kundi ng tubig. Ito ay magpapahiwatig ng walang karagdagang pagdududa na ang Esfinge ay maaring itinayo sa ibang panahon kaysa sa mga piramide. Sa madaling sabi, ayon sa opisyal na arkeolohya, itinayo ang Esfinge noong 2,000 hanggang 2,500 BC. Mga 5,000 taon na ang nakalipas. Alam natin na naging tuyo ang klima sa Ehipto mga 9,000 taon na ang nakalipas. May mga palatandaan ng halos kalahating metrong pagguho ng tubig sa Esfinge. Ibig bang sabihin nito na ang Esfinge para magkaroon ng ganitang mga palatandaan ng pagguho ay kailangang itinayo nung mas naunang panahon? ayon sa ilang mga pagtataya, kinakailangan ng 10,000 hanggang 50,000 taon para magdulot ang tubig ng ganitong uri ng pagguho. Bukod dito, may ebidensya pa. Ang mga tibagan ng bato kung saan kumuha ang mga dinastiyang Ehipsyo na malalaking blok ng apog ay walang palatandaan ng pagguho ng tubig. Dahil sa 5,000 taon ng disyerto ang klima sa Giza, anong kakaibang pangyayaring atmosperiko ang nadulot ng pagguho sa Sphinx pero hindi tinamaan ang mga minahan ng bato? Malinaw na may kakaiba sa pangyayaring ito. Isa pang palatandaan na tila nagpapakita na mas matanda ang Sphinx ay ang pagkakaayos nito. Noong 1828 sa isang paglalakbay sa Ehipto, Si Johann Friedrich Gauss, isang German astronomer at mathematician, isa sa mga unang nakapansin ng pwesto ng mga piramide sa Giza ay tila ginagaya ang ayos ng mga bituin sa sinturon ng Orion. Ang obserbasong ito ay napaunlad sa pagdaan ng panahon at ilang independenteng mananaliksik ang nagperpekto sa intuisyon ni Gauss. matapos ang ilang pag-aaral, napagpasyahan nilang ilarawan ng kapatagan ng Giza bilang tunay na representasyon ng makalangit na kaayusan sa mundo. Ang piramid ni Keope ay kumakatawan umano sa bituin na Alnitak, ang pinakasilanganin sa tatlong pangunahing bituin ng sinturon ni Orion, at inilalarawan nito ang paraon bilang hari sa mundo. Ang piramid ni Kefren ay sumisimbolo sa Alnilam, ang gitnang bituin sa tatlong nasa sinturon. Ito ay sumisimbolo sa paraon bilang kinatawan ni Ra, Diyos ng araw. Ang piramide ni Micerino naman ay sumisimbolo sa bituin na Mintaka, ang pinakakanluran sa tatlong bituin ng sinturon, at inilalarawan ang paraon bilang Diyos ng kabilang buhay, Osiride ang Esfinge. Ang Esfinge naman ay nakaharap sa silangan patungo sa bituin na Sirio, ang pinakamaliwanag na bituin sa gabi. Ang Sirio ay iniugnay sa Diyosa Isis, asawa at kapatid ni Osiride. Ang katawan ng Esfinge ay katawan ng leon, isang sagradong hayop sa Ehipto na sumisimbolo ng lakas at kapangyarihan. Ang Esfinge sa pasukan ng talampas ng Giza ay sumisimbolo sa paraon bilang tagapagbantay ng kabilang buhay. Sa huli, ang ilog Nilo ay dumadaloy mula timog pahilaga paralel sa sinturon ni Orion. Ayon sa teorya ng pagkakahanay, ang ilog Nilo ay sumisimbolo sa ilog ng kalangitan, ang Milky Way na tumatawid sa kalangitan sa gabi. Dahil sa precession, ang sinturon ni Orion ay bahagyang lumipat pasilangan mula sa dating ayos. Ngunit 10,500 taon nang nakalipas, ayon sa teorya ng pagkakahanay ng Orion, maaring noon idinisenyo ang Giza Complex. Dahil sa precession, ang sinturon ni Orion ay naging perpektong nakaayos sa mga piramid at ilog Nile. Kung tatanggapin natin ito, kailangan nating ilipat sa mas lumang panahon ang petsa ng buong complex. Ngunit ang teorya na nagsasabing mas matanda ang Sphinx kaysa sa kasalukuyang tinatayang panahon nito ay tila kinukumpirma. Mula sa sinaunang tabletang Ehipsyo na natagpuan noong 1,800 at 50 kilala bilang stele ng inventaryo. Sa tabletang ito, sinasabi na ang Sphinx ay hindi itinayo ni Cheops gaya ng paniniwala ng mga Egyptologists, kundi ang paraon ay nagpaayos lamang nito. Ipinagawa ng kanyang kamahalan ang pagpapaayos ng estatwa na matatagpuan sa harap ng templo ni Kem sa Giza matapos itong mapabayaan sa mahabang panahon.
Sa makatuwid, 5,000 taon na ang nakalipas, ang Sphinx ay isa ng napakatandang monumento na kailangang kumpunihin. Sa puntong ito, matapos makita ang mga kamanghamanghang anomalaya, hindi maiwasang itanong kung sino talaga ang nagtayo ng Sphinx. Kung ang ipinakita namin ay malinaw na mga elementong maaring suriin ng kahit sino, para may pagpatuloy ang kwento at masagot ang tanong, kailangan nating maglakas loob at magbigay ng ilang palagay. Ang Esfinge ay tilagawa ng isang sinaunang lahi na namuhay nung huling panahon ng yelo. Kung paniniwalaan natin ang nakasulat sa templo ng Edfu at ilang ulat mula sa sinaunang Gresya, sinasabing ang lahing ito ay nagmula sa isang misteryosong isla sa karagatang Atlantiko na winasak ng matinding kalamidad. Alam ng mga sumusubaybay na napag-usapan na namin ang teoryang ito sa iba't ibang video sa aming channel. Kung susuriin natin, ang mga Sumeryano ang lahing nagkaroon ng malaking impluensya sa sibilisasyong Ehipsyo at nauna pa rito. Ayon sa mitolohiyang Sumeryano, ang mga Anunnaki ay mga nilalang na may maladyos na anyo na bumaba mula sa langit na may pambihirang karunungan at advanced na teknolohiya. Ayon sa ilang mananaliksik, ang mga nilalang sa mitolohiya ay hindi mga Diyos, kundi lahi mula sa mga bituin na may advanced na teknolohiya. Nagpunta sila sa daigdig para maghanap ng likas na yaman na magagamit sa pag-unlad ng kanilang sibilisasyon. Kahanga-hanga basahin ang mga tekstong Sumerian tulad ng Gilgamesh na naglalahad ng malalaking lungsod sa ilalim ng lupa na naabot sa mga lihim na lagusan sa ilalim ng buhangin. Basahin ang tungkol sa mga Huwawa. Malalaking nilalang na may ulo ng leon at nakakatakot ang itsura na bantay ng mga sagradong lugar. Ang paglalarawan ng mga natatanging nilalang na ito ay hindi maaring hindi magpaalala sa atin ng kamanghamangang kwento ng historiador na Arabo na si Masudi na nakita natin kanina. At ng mga nakakatakot na mechanical na estatwa na bantay sa mga silid sa ilalim ng lupa sa kapatagan ng Giza. Nakakita ako ng mga bagay na hindi ko kayang ilarawan dahil natatakot akong pagdudahan ng aking katalinuhan, ngunit nakita ko ang mga iyon. Hindi na bago sa sinaunang Ehipto ang paglalarawan ng mga nilalang na may ulo ng leon. May ilang mga mananaliksik na naniniwala na ang mismong ulo ng Esfinge noong una ay ulo talaga ng leon at ito ay binago sa paglipas ng mga taon. May koneksyon kaya ang mga pangyayaring ito? Hindi natin alam, pero malinaw na ang napakatandang pinagmulan ng Esfinge ay nagdudulot ng mga kakaibang posibilidad. Sino kaya ang nagtayo nito? Nabura ba ang isang maunlad na sibilisasyon dahil sa malaking sakuna? Ito ba ay ebidensya ng sinaunang ugnayan sa mga taong mula sa mga bituin? Ano naman ang lihim sa ilalim ng kapatagan ng Giza? Ang aming hangarin ay naway ang mga bagong paghuhukay at pananaliksik ay makapagbunyag ng mga misteryo, hindi lamang tungkol sa mga mahiwagang estrukturang ito, kundi pati na rin magbigay liwanag tungkol sa isang napakatandang lahi na tila nawala na ang bakas. Malinaw na marami pa ring mga tanong na nananatiling bukas at marami ring mga bagay na nararapat pang pag-aralan sa hinaharap. Interesado kaming malaman ang inyong opinyon at marinig ang inyong suhestyon. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe sa channel para suportahan kami. Hanggang sa susunod na kwento.